Sa pagtatapos ng nakaraang buwan, ang mga ehensya ng espiya ng Amerika na sumusubaybay sa mga aktibidad ng militar ng Israel at mga talakayan sa pampolitikang pamumuno ng bansa ay dumating sa isang kapansin-pansing konklusyon. Ang punong ministro na si Benjamin Netanyahu ay nagpaplano pala noon para sa isang napipintong pag-atake sa programang nuklear ng Iran, mayroon man o wala ang paglalahok ng Estados Unidos. At alam nyo ba na si Mr. Netanyahu ay gumugol ng higit sa isang dekada na nagbabala na ang isang napakalaking pag-atake ng militar ay kinakailangan bago ang Iran ay umabot sa punto na mabilis ito makagagawa ng isang sandatang nuklear. Gayunpaman, palagi siyang umaatras pagkatapos ng maraming presidente ng Amerika na natatakot sa kahinatnan ng isa pang sunog sa gitnang silangan. Sinabi sa kanya na ang Estados Unidos ay hindi tutulong sa isang pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagtatasa ng katalinuhan ng Amerika ay naghahanda si Mr. Netanyahu hindi lamang sa isang limitadong welga sa mga pasilidad ng nuklear, ngunit isang mas malawak na pag-atake na maaaring magdulot ng panganib sa rehimeng Iran mismo, at handa siyang gawin ito ng mag-isa. Iniwan ng katalinuhan si Pangulong Trump na nahaharap sa mahirap na pagpipilian. Namuhunan siya sa isang diplomatikong pagtulak upang hikayatin ang Iran na talikuran ang mga ambisyong nuklear nito. At dahil nga sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran, ang presidente ng Amerika na si Donald Trump ay nagbabala sa bansang Iran na kung maaari ay sumuko na ang bansang Iran nang walang kapalit at walang kondisyon. Dahil kung hindi di umano ito gagawin ng bansang Iran, ay mapipilitan di umano ang bansang Amerika na makisali na rin sa pag-atake sa bansang Iran, dahil nauubos na rin di umano ang pasensya ng Amerika sa ginagawa ng Iran. At nagpakita pa nga ang bansang Amerika ng suporta sa bansang Israel. At sinabi pa nga ni President Donald Trump na kung sakali na umatake ang bansang Israel ay sabihan di umano ang Amerika upang sa ganon ay mapanood di umano ang pag-atake ng Israel sa Iran. Nuclear component. And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? Samantala, ipinakita ng Iran State TV ng buong mensahe sa telebisyon ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. Sinabi niya na alam ng mga Amerikano at mga pamilyar sa politika na rehiyong ito na ang paglahok sa US sa bagay na ito ay lubos na makakasama at ito ay magdaranas ng isang dagok, isang suntok na magiging higit na nakakapinsala kaysa sa anumang pinsalang maaaring dumating sa Iran. Tinawag din ni Khamenei na ang kahilingan ni Donald Trump para sa Iran na sumuko na ay hindi makatwiran, na nagsasabing ang mga pagbabanta ay walang epekto sa pag-iisip o pag-uugali ng bansang Iranian, at iginiit pa ng Iran na hindi sila titigil at susuko sa anumang laban na nangyayari ngayon sa pagitan ng Iran at Israel. Samantala, ang bansang Israel ay malaki ang tiwala na sila ay mananalo na sa laban dahil kontrolado na di umano nila ang bawat pag-atake ng Iran, at malaki nga ang pag-asa di umano ng bansang Israel ay magwawagi sa laban na ito. חיל האוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. זה שינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד למשטר הנפשע של איראן, שמטרגט את האזרחים שלנו ובא להרוג ילדים ונשים, אנחנו אומרים להם, לאזרחי טהרן, לתושבי טהרן, תתפנו, ואנחנו פועלים. אנחנו בדרך להשיג ניצחון, והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים הגיבורים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. הם עושים עבודה מדהימה, אני מצדיע לכם.
כל אזרחי ישראל מזיעים לכם, ואני רוצה להגיד לכם, רבים בעולם מצדיעים לכם ומתפעלים מכם. זה חלק יסודי מהתקווה לניצחון שאנחנו נשיג אותו. אז תודה לכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח ותמשיכו עד הניצחון. שר הביטחון, בבקשה. שראש הממשלה ואני והממשלה היו צריכים לקבל את ההחלטה אם לתקוף באיראן. ואתם יודעים, החלטות כאלה הן החלטות לא פשוטות. ידענו דבר אחד וזה מה שהכריע את הקו. שכאשר תתקבל ההחלטה יש לנו על מי לסמוך עליכם. ראש החץ יודע להביא את התוצאות. שאנחנו רואים עכשיו מה שאתם מובילים ביחד ומה קורה מעל השמיים בטהרן, אנחנו יודעים שצדקנו. היה לנו על מי לסמוך, יש לנו על מי לסמוך. כל מדינת ישראל, כל עם ישראל סומך עליכם ואומר לכם תודה ותמשיכו. תודה לכם, באמת. Alam natin na ang Israel ay isang maliit lamang na bansa kumpara sa mga kalaban nito. Subalit ang Israel ay hindi nagpapatinag at hindi nagpapatalo. Kung kaya't dapat nang katakutan ang bansang Israel ng mga kumakalaban dito dahil kahit anong mangyari ay hindi nila matatalo ang bansang Israel. Makaatake man sila, makatama man sila ng mga pasilidad o magkaroon man sila ng mga damage sa bansang Israel, subalit bandang huli ay hindi sila mananalo. Isa itong patunay na ang pangako ng Diyos sa bansang Israel ay hindi niya pinapabayaan ang bansang ito at tinutupad niya lamang ang propesiya na kung saan ay hindi niya talaga pinapabayaan ang bansang Israel na kung saan ay pangako ng ating Panginoon na ito ay kanyang puprotektahan. Kaya naman hindi ba nagtataka ang mga kalaban ng bansang Israel na ang liit-liit ng bansang ito subalit hindi ito nagpapatinag sa kanila at kahit anong atake ang gawin nila ay hindi nila ito matalo-talo. Nawa ay maunawaan ng mga bansang kumakalaban sa bansang Israel na ang kanilang kinakalaban ay protektado ng Panginoon at kahit anong gawin nila ay hindi nila ito matatalo. Kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayo na ang bansang Israel ay protektado pa rin ngayon ng ating Panginoon at naniniwala ba kayo na kahit anong gawin ng mga kalaban ng bansang Israel ay hindi nila magagapi at matatalo ang maliit na bansang ito na gustong-gusto nilang pabagsakin? At ano naman ang masasabi ninyo sa mungkahi ng bansang Amerika na sumuko na habang maaga pa ang bansang Iran upang sa ganon ay hindi na lumala ang sitwasyon? At ano naman ang masasabi ninyo sa bansang Iran na kung saan ay nagmamatigas ito sa hiling ng bansang Amerika? Ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi mo naman ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.